Sabi nga nila, kapag hipit sa utang kumakapit. Nagulat ako kasi mabilis lang yung process. Pero paano kung ang inaasahan mong kakapitan ang siya palang mas lalong magpapalubog sa iyo? Matinding pananakot, lantaran na pamamahiya at ang panghihimasok sa pribadong buhay. Ito ang nagiging modus ng ilang online lending app sa paniningil sa kanilang mga kliyente. Actually, nakikita namin yung phone book niya. And then yung mga message history, even before pati yung gallery. Sa harassment, no limit eh. Kasi maglabas mo ng bahay, siguro mo na kayo ulit kasi butas yung ulo mo. Tinutulungan namin, sir. And then maya-maya, nag-send yung pamilya niya, nakabigti na. Ay, sinira po nila ang buhay ko. July 16, 2025. Sinalakay ng mga otoridad ang isang gusali sa Ortigas, Pasig na umunoy ginagamit sa operasyon ng isang online lending application o OLA. Huli sa akto ang mahigit 100 empleyado na nangongolekta ng utang mula sa kanilang kliyente. Sa NBA kami, meron kami search warrant dito sa lugar nyo. Kamay sa ulo, kuya. Lahat, kamay sa ulo. Sumunod na lang, para mabilis. Lahat, kamay sa ulo, kuya. Yuko. Lahat, ulo, ligay. Habang ang ilan, naabutan pang nagre-rehistro ng mga bagong SIM card gamit ang iba't ibang pangalan. Yung tinatawag nila server. Ito, sir. Ito yung network gateway nila, sir. Nadiskubre rin ang mga server at cellphone na ginagamit daw ng mga empleyado sa paniningil at pangaharas ng mga kliyente. Napag-alaman kasi ng mga otoridad, oras na hindi makapagbayad ang mga nangutang. Dito na magsisimula ang pamamahiya, pananakot at maging pagbabanta sa buhay ng mga kliyente ng OLA. Bagay na itinanggi ng kumpanya. Sulat mo to, ma'am? Pero tumambad ang mga script na ginagamit ng mga empleyado sa mga kliyente. Bakit po ganyan, ma'am, yung mga ganyang script for harassment? Hindi po siya literally panghas. Parang ano po siya, yun yung mga bawal namin gawin po. Pero collection rule harassment eh. Diyan po yung sinulat namin, trainee pa lang po kasi kami dito. Ano to? Ito yung mga... Yung mga orientation, yung mga hindi po namin pwedeng gawin. At mga mensahe ng pagmamakaawa ng mga biktimang ginigipit ng OLA. Bakit niyo pong need na magbanta? Ginagawa ko lahat naman po ng paraan ngayon para makabayad. Ano po ang basa niyo po dito? Yes, takot na. Ibig sabihin pinagbabantaan siya kung ano man yung sinasabi nila. Yes po, meron po talaga. Ayon sa isang dating ahente ng OLA na itatago namin sa pangalang Arvin, hindi lang sa text o tawag ang paraan nila para mangharas at manggipit ng kliyente. Taong 2018 mula ahente, naging team leader na ng iba't ibang online lending application si Arvin. Collection agent ang una niyang trabaho o taga-singil ng mga kliyenteng nangungutang sa kanilang kumpanya. Siyempre, sa umpisa, medyo culture shock. Kasi nagugulat na ako, may mga murahan na eh. Ganon. And then, parang kailangan kong sumunod sa agos para makuha ko yung target. Siyempre, yung target kasi namin, meron siyang kapalit na reward o incentives. And then may promotion. Sa loob ng operasyon ng OLA, nasaksihan ni Arvin ang iba't ibang klaseng panggigipit sa mga kliyenteng hindi nakakabayad sa tamang oras. Ganyan ba kapal ang mukha mo? Ang tigas naman ang mukha mo. Tapos hindi nyo pa rin yung ginagawa magbayad.
Pag hindi pa rin siya nakuha sa ganong klase mga text messages, na magsisimula yung pagbabanta. Sa harassment, no limit eh. No limit talaga eh. Ang sa instruction kasi, kahit anong proseso, basta masingil. Hindi na rin basta phone book ang na-access nila ngayon, pati ang pribadong impormasyon ng kliyente hanggang photo gallery napapasok na nila. Nakikita namin yung buong phone book niya and then yung mga message history. Message history? Yung palitan ng conversation, yung ginagamit namin siyang pananakot para magbayad. Kailangan kasi nilang i-allow yun sa application. Sa loan application kasi, pag nag-apply ka, meron kang mga ikiklik na button. Para mag-go through yung application, kailangan mong i-allow na pakailan mo yung phone books mo, contacts mo. At may pagkakataon din daw na pati buhay ng biktima pinagtatangkaan nila. Huwag kang lalabas ng bahay, alam ko yung lugar mo. Kasi maglabas mo ng bahay, siguro mo naka-helmet kasi butas yung ulo mo. Bukod yun sa pagpapadala ng mga bulaklak ng patay. So lahat ng klase ng harassment na pwedeng pangpapahiya, pananakot, pamablockmail, ginagamit para makasingil. Minsan nga damasagi sa isip ko na hindi kami kolektor. Ang trabaho namin di kolektor, ang trabaho namin blackmailer. Isa ring dating ahente ng OLA, si Andrew, hindi niya tunay na pangalan. Magkano ba yung alok sa'yo initially? Minimum wage lang po, pero yung maganda kasi doon yung incentives pong nakukuha namin buwan-buwan. Bakit ka bibigyan ng incentives? Anong dapat mong gawin? Ang maningil lang po ng clients. Dahil sa kagustuhang kumita ng mas malaki, hindi na raw mabilang ni Andrew kung ilang kliyente na ang naharas niya. Sa paano mga kaparaanan mo mas pinupush yung kliyente para magbayad? Ano yung mga in the past na mga nagawa mo para talagang makompel siyang magbayad ng utang? Through phone book niya, sir. Sinisira ko yung buhay niya. Meron pang isang beses na sir, pulis siya. Ginawan ko siya ng sir, ng kwento. Sinabi ko sa phone book niya na protector siya ng droga. Tapos pagdating ng hapon, kumontak yung pulis, umiiyak na sir kasi yun nga, madami na daw pumupunta sa bahay niya. Na ganun daw pala siya, drug addict. Kahit hindi totoo? Hindi po totoo yun. Ginawan lang po talaga siya namin ng istorya niya. Kwento ni Andrew, wala raw silang sinasanto gaano man kaliit o kalaki ang utang ng isang biktima. Dahil nakasalalay rito ang kanilang trabaho. Meron pang isang beses na ginawa namin siya ng GCP, nagtulungan namin, sir. Maya-maya lang daw, ipinabatid sa kanila ng pamilya ng hineras nila na kinitil na nito ang sarili niyang buhay. May mga pagkakataon ba na nakokonsensya ka? Nung mga panahon na yun, sir, wala talaga, sir. Kasi nasa isip ko nun, pera po talaga. Tsaka mindset ko nun, ginawa naman nila yun, panindigan nila. Dahil sa ganitong kalakaran sa mga online lending app, nagiging mitya na nga ito ng buhay ng ilang biktima. Dumayo ang aming team sa Lucena City sa Quezon para kausapin ang pamilya Madilar. Mahigit 6 na buwan nang nakaratay ang ina nina Samuel at Samantha. Pebrero nitong taon nang ma-stroke ang kanilang ina na si Charina, 46 na taong gulang. Ano po bang nangyari daw po kay ma'am nung araw na yun? Ayun, naputukan po ng ugat sa nag-bleed na po sa loob ng ulo niya. Matapos maoperahan, na-comatose si Charina. Kaya mula noon, naparalisa na ang kanyang buong katawan at hindi na rin nakapagsasalita. Ma'am Samantha, Sir Sam, kamusta si nanay ngayon kumpara nung mga nakaraang panahon? May mga improvement naman po. Dati po ay parang di po siya nakakalunok. Ngayon po yung nalunok na ganun. Tingin mo naririnig ka niya? Po. Sinakausap naman po eh. Ano sinasabi mo sa kanya pag magkasama ka sa gabi? Kinakwentuhan ko po siya minsan sa nagaganap po sa amin. O kaya po,
Lagi ko pa sinasabi sa kanya na mag-pray. Lakasan ng loob, ganun po. Karaniwang pulis ang unang maiisip na mapagsusumbungan ng pangaharas ng Ola. Pero paano kung pulis na gaya ni Charina ang mismong naging biktima? Kaya naman laking pagtataka ni na Samuel at Samantha kung bakit ito sinapit ng kanilang ina. Hanggang sa bumulaga sa kanila ang halos 100 text messages sa cellphone ng kanilang ina ng pananakot at pagbabanta mula sa Ola. Kinailangan palang mangutang ni Charina para sa tuition fee ng bunsong anak na si Samantha. So paano niyo po nakita mismo yung mga mensahe? Paano po niyo nabasa? Through ano po ng kapatid ko, na picture na nabuksan po kasi namin yung phone niya. So ay doon po namin nakita. Sa mga apps niya, madaming online app na tapos mga text messages. Ano yung parang sa tingin po ninyo medyo sobrang below the belt na at talagang offensive sa inyo pong parte, lalo na sa inyo pong nanay? Ayun, yung pagmumura sa kanya, yung mga si mama po yung mabait eh. Yun. Imbis na patulan niya, pinangaralan din niya sa messages. Yung mga at yun nga po si mama nasa PNP rin. Kaya di niya po pinapatulan. Sir, ano tong album na to? Ay, yung mga kala po ni mama. Ginawa po ni mama album yung mga pangharas sa kanya. Nagawan po niya ng album. Ano yung iba-ibang number ba o isang number lang ako kumukontak sa kanya? Iba-iba po ito. Iba-iba. So ito, medyo hindi maganda yung mensahe. Pakibasa mo, sir, ano ba itong pinadala sa kanya? Ito. Tinatrabaho ko na ng kumpanyang ninakawan mo. Hayop ka. Sobrang kapal talaga ng mukha mo. Buti nakakatulog ka pa sa gabi. Hayop ka. Ngayon, nasa akin ID at full address mo. Huwag mo akong sinusubukan. So parang yung mabanda na alam lahat, pati yung address. Doon po sa mga mensahe, kasi mas sino man sa atin lahat, wala na po, mas makakakilala po sa nanay, kundi yung mga anak. Gaano kalaki yung inyong hinala at paniwala na itong mga nangyayari sa Ola ang nagtulak o nag-trigger kung bakit nangyari ito sa mga nanay niyo? Siguro, isa pa sa malaking factor na rin yung Ola. Kasi po nadagdagan yung stress ni mama. At sa financial din po dito sa amin ganun. Tapos nadagdagan pa, imbis na makatulong yung lending app, mas lalo ka pang ibabaon yan. Kaya huwag na lang tayo mangutang sa online lending app. Sa ngayon, umabot na raw ng mahigit 2 milyong piso ang gastos sa pagpapagamot kay Charina. Mas nakalululang halaga na hamak na malayo sa perang kanyang hiniram sa Ola. Paano niyo po ginagawa ng paraan para kahit paano mapunan itong mga pangangailangan po ni Ma'am? Ayun po, kailangan po mag-sacrifice ng mga hari-harian. Nakapagbenta na po kami noong Saturday lang sa Santa Elena, sa Bicol. Yung lupa po niya. Ayun. Tapos mga susunod pa, di ko pa alam. Sana wala na mabenta. Yan po. Kailangan lang talagang gawin. Kailangan. Baka sumunod na to ba? Lakas ka, babalik ka sa normal. Bilang anak niya na babae, gaano ka challenging sa iyo yan na andito yung mama mo ngayon? Malungkot po ako eh. Ang hirap po. Parang nakadepend lang po kay mama lagi. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Anong pinapangako mo sa kanya? Magtatapos ako, mama. Papagandahin natin yung bahay natin.
Dito naman namin nakilala ang caregiver ni Sharina na si Geraldine, na isa rin palang biktima ng OLA. Bali, Feb po kasi yun, kailangan ko po ng pang-tuition ng anak ko. May nag-alok po sa akin, may nagsabi po sa akin na kaibigan ko na, bakit hindi mo itry dun sa sa OLA? Sabi niya, marami dun, pwede ka dun manghiram. Ay di nag-try po ako. Akala ko po 100 days po yung palugid. Hindi naman po at naging 7 days lang po yung naging palugid po nung OLA app na niloanan ko po. Tapos yun ho, hanggang sa naging tapal-tapal po, bali ilang app po yung naloanan ko para lang po mabayaran ko po yung ibang app na nautangan ko po. Gaya ni Sharina, katakot-takot na pananakot din ang natanggap ni Geraldine mula sa mga online lending application hanggang sa matanggal siya sa dating trabaho dahil dito. Nagtawag na po sila sa amo ko. Ang sabi, i-surrender daw po nila ako sa kanila. At pag daw po hindi nila ako sinurrender, babarilin daw po nila yung amo ko. Yung amo ko po natakot. Kaya inalis po nila ako sa trabaho. Gaano kasakit yun? Ay, sobra po, sir. Alos hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi 5 po yung anak ko. Solo parent din po ako. Tapos sabi po nila, pagka hindi ka nagbayad, madadatnan mo na lang, pugot na yung ulo ng mga anak mo. Ganun ho. Yung mga natatanggap kong threaten po sa mga OLA agent. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na kausapin yung mga nanggipit sa'yo, nanghamak sa'yo, nangharas sa'yo, anong gusto mong sabihin sa kanila? Ay, sinira po nila ang buhay ko. Anong nararamdaman mo na yung mismong alaga mo talagang naging biktima rin ng OLA? Sabi ko nga po, sana nagkakilala kami ng mas maaga para kahit paano dalawa po kaming magtutulungan, natulungan ko si ma'am kung paano makasurvive sa mga natawag, na hindi siya nag-iisa, na marami tayo na nabibiktima ng ganito. Matinding pagbabanta ang naranasan ni Geraldine at Sharina. Pero ngayon, may bago ng istilong ginagamit ang mga OLA agent para maningil at manghiya sa mga di nakakabayad. Ang paggamit ng mga hubad na larawan ng biktima para ipakalat sa publiko at maging ito raw pinipeke ng mga OLA agent para lang manakot. Hanggang ngayon, sariwa pa sa alaala ni King, hindi niya tunay na pangalan ang naging bangungot niya sa mga online lending application o OLA. Halos lahat daw kasi ng pangharas naranasan na niya. Pati minor de edad niyang anak, hindi pinatawad ng mga nasa likod nito. Kinuha yung picture po niya, tapos nilagyan ng scammer. Tapos sa email po, nakaka-receive na ako ng ini-screenshot po nila yung ng anak ko na, ba't hindi mo ibenta yung anak mo sa bakla? Gumaganon. Hindi, ba't di mo ibenta yan? Sabi niya, para may pambayad ka sa amin. Kaliwat kanan din daw ang pagbabanta sa kanyang buhay. Sabi niya, mag-ingat ka paglabas mo, baka may babaril na sa'yo. Gumaganon siya. Pero ang pinaka hindi raw malilimutan ni Kim, ang pagpapakalat ng maselang larawan gamit ang kanyang mukha. Nag-edit sila ng picture ko sa AI sa isang porn po na babae. Tapos sinend po nila doon sa page po nung tinatrabahoan ko. Sa message po, na, ayan ho, sabi niya, pok-pok estapadora, gumanon. So inedit yung mukha po ninyo, pinatong sa ibang katawan? Opo, iba. Ano naramdaman niyo po? Gulat na gulat po kasi una doon po sa trabaho ko sinend. So nagpapasalamat na lang po talaga ako na naintindihan po ko nung sa boss namin tsaka sa mga katrabaho po namin. Dahil sa mga naranasan ni Kim,
lumapit siya sa isang grupo na tumutulong sa mga biktima ng OLA. Si Kikay, hindi niya rin tunay na pangalan, ang nagtatag ng grupong United OLA Victims Movement. Dati rin siyang biktima ng OLA. Nakiusap siyang itago ang kanyang pagkakakilanlan dahil sa patuloy na banta sa kanyang buhay mula sa mga OLA agent. 3 years ago, tinatawag niyo po itong grupo po ninyo, no? Samahan ng mga biktima ng OLA. Ano yung nagtulak po sa inyo para magsama-sama at magkaroon na ng isang boses? Kakulangan po sa suporta, Sir John. Kasi po, sino ang tutulong sa amin pag kinalat na yung personal picture namin sa Facebook? Sino po yung tutulong sa amin kapag ginawan kami ng GC? Sino po yung tutulong sa aming paliwanag sa aming mga employer? Sino po ang tutulong sa amin pag meron kaming katanungan sa mga legalities, sa mga batas-batas, karapatan bilang isang nangungutang? Pagsikapan ko po na aralin paunti-unti, kahit hindi naman po ako abogado, yung mga basic na batas para sa aming mga nangungutang. Nagkaroon kami ng mga pang-counter sa anumang harassment ng OLA. Isa sa mga tulong ni Kikay sa kanyang mga miyembro ang paglapit sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. At isa sa mga ahensyang tumutugon sa mga reklamo laban sa online lending apps, ang National Privacy Commission. Ang major concerns po namin, kasi di ba po nung pumasok kami sa pag-oola, ang sabi po doon sa consent or sa agreement is mga reference lang daw po yung nila kukunin o makukuha nila. So yung permission na po yun para lang maproseso yung inyong application para nga sa online lending. Pero hindi po ito permiso para ipahiya kayo, iharas po kayo. So dapat upfront at informed po kayo doon sa pagkagamitan ng personal na impormasyon. So sana po ay hindi nyo yun masamain kasi hindi nyo po kasalanan. Mali pong gamitin nila yung personal na impormasyon ninyo more than doon sa authorized na purpose. Yung mga klaro or sabihin specific, ma'am, na nakikita niyo violations po ng ginagawa ng mga OLA na papasok po sa purview po ng NPC. Ano po yung nakikita niyo po rito? So yung based po kasi sa ating Data Privacy Act, sa batas po talaga at sa pinalabas po naming circular, which is the NPC Circular 2001, hindi po dapat ginagamit o hina-harvest yung mga contact information, social media contacts, no, at photos para gamitin para ipahiya o iharas yung mga tao. Hindi natin to ginagamit outside doon sa original na purpose. So pag ang isa pong application o online lending app ay ginamit yung personal na data na yon outside doon sa original na purpose niya, which is to process yung application, paglabag na po yun sa batas. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO, mula April hanggang May 2025, mahigit 13,000 na ang natanggap nilang reklamo tungkol sa iba't ibang uri ng pangaharas at pagbabanta ng mga OLA. Unang-una, ganito yan. Yung ginagamit nitong mga online lending apps na ito, mga pre-registered SIM cards, laging blank wall ang investigation. Kasi nga, yung mga nakapaloob doon na mga data, mga bogus. So, ganun na nangyayari. Kaya kahit anong investigasyon minsan ang ginagawa namin, talagang minsan nahirapan kami dahil mga fake identity, mga fake information yung napapaloob doon sa registered o pre-registered SIM cards. Sa memorandum na nilabas ng Securities and Exchange Commission o SEC, hanggang 15% lang dapat ang ipinapatong na interes kada buwan para sa mga nangungutang. Anumang lalabis rito ay may tuturing ng mapang-abuso. Mahigit 300 ang nag-ooperate ng online lending application sa bansa. Ayon sa PAO, 124 lang dito ang legal o may permit mula sa Securities and Exchange Commission o SEC. Simula 2019, may 170 online lending apps na ang pinasara at tinanggalan ng lisensya ng SEC. Yung mga kaso, sir, na kinakaharap itong mga OLA na to, ano yung mga ipina-file po ng mga otoridad? Well, unang-una yung Data Privacy Act,
dahil nga kinukuha nila yung mga dokumento mo, yung mga records mo, mga data mo dun sa online na sinurrender mo. And then yung Cybercrime Prevention Act, and then yung isa pa po, yung Consumer Protection Act. Yun po yung mga kinakaso natin. Dahil nga sa Consumer Protection Act, dapat po sumusunod sila sa mga regulasyon, rules and regulation na prescribe ng BSP. Ang mga lalabag sa Data Privacy Act maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 7 taon at patawan ng multa na 100,000 piso hanggang 5 million pesos. Maaaring kasuhan ang OLA operators, officers at maging mga ahente nito. Ngayong hayagan na, mas marahas at tila umaabot na sa sukdulan ang pangharas ng mga online lending app na minsay umaabot pa sa malalang pagkakasakit hanggang pagkamatay ng ilang biktima. Malinaw na regulasyon ang kailangan para magwakas ang kanilang kapangyarihan. Habang patuloy pa ang mga operasyon laban sa mapag-abusong online lending apps at mga agent nito, payo ng mga otoridad, iba yung pag-iingat, lalo na sa pag-click sa mga app at sa pagbibigay ng personal na impormasyon. Hindi po namin kayo pinipigil mangutang. Pero mahirap po kasi na imbis na solusyon yung makita nyo, additional problem o additional na problema yung makuha nyo po, hindi po solusyon. Hindi naman po lahat ng OLA ay masama. Kumbaga magkaroon lang talaga ng tamang regulasyon at batas. Lalaban ka. Isipin na lang nila po ay may mga pamilya rin sila. Kung saan nila po mangyari. Lahat naman po tayo may pangangailangan. Sa mga biktima o mabibiktima pa ng mapang-abusong OLA, maaaring mag-report sa mga numerong ito. Huwag ding mag-atubiling humingi ng tulong sa hotline na ito kung hindi na kaya ang problemang pinadala. Magandang gabi. Ako po si John Consulta at ito ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.